ko sa pananaw ng karamihan, dapat hindi lagyan ng confidential fund yung mga ahensyang, with due respect, mas maganda sigurong wag natin i-focus doon sa OVP ang usaping confidential fund. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nako po, laglaga na. Dahil itong si Congressman Garen na dating sumusuporta at dumidefensa sa confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ngayon mga kababayan po natin, isa siya sa mga nagnanais o nagsuporta sa pagtanggal ng confidential fund ng Office of the Vice President. So ito po ang masasabi natin, sadyang napakalakas talaga at kontrolado nga ni House Speaker Martin Romualdez itong House of Congress. Kaya tinatawag na ito ngayon na House of Romualdez. Dahil mga kababayan po natin, kung ano ang kagustuhan ni Martin Romualdez ay siyang nakikita natin na mukhang nasusunod dito sa House of Representatives. At kung makikita natin, mga nakaraang araw ay nakipag-meeting na rin siya mga kababayan po natin sa mga kaaliyansa ng mga kaliwang grupo na kalaban ng ating gobyerno at talagang kalaban ng UNITEAM at iba ang kanilang sinusuportahan na agenda at propaganda mga kababayan po natin. Pero bakit mukhang kinukuha na rin ni Martin Romualdez ang kanilang suporta o mukhang nakikialyansa na si Martin Romualdez, mga kababayan po natin. So kung ano ang inyong opinion, bahala kayo, basta ako yan ang nakikita ko, mga kababayan po natin. So ito po pakinggan natin yung paliwanag ni Congressman Garen patungkol sa confidential fund. This is not really just all about OVP and DepEd, no? Bilang mambabatas, nakikita naman natin na tila naabuso at marami nang nakiuso sa confidential fund. And in fairness to Speaker Martin Romualdez and the leadership of the House, yung ating mga party leaders, the congressmen are being called the voice of our people. So syempre dapat pakinggan talaga ang boses ng sambayan ng Pilipino, especially when we talk about prioritization. So it's not just OVP, DepEd, but then in fact even maliit lang, no, pero yung ating OTS na nakikita naman natin nagkaroon ng mga problema at tila hindi epektibo yung confidential fund, though maliit lang, but it's I think around 5 million. But then we can see that medyo lumalala ang mga problema doon. So ilan nga sa mga nakikitang rason umano kung bakit tanggalin nga ang confidential fund sa ilang pribadong ahensya ng ating gobyerno dahil parang nakikiuso na umano, so para hindi na lumaki pa ay tatanggalin na at ililipat umano sa ahensya ng ating gobyerno kagaya nga ng Philippine Coast Guard, AFP, so dapat NTFL lagyan din ito mga kababayan po natin. At sila umano yung may mandato talaga at nangailangan ng confidential funds. So syempre, yung Department of National Defense, napakalaking kailangan nila yan, mga kababayan po natin. So okay lang naman kung akong tatanungin, okay na ito, natanggalin na ang confidential funds sa Office of the Vice President para wala nang mababatong issue itong mga makakaliwang grupo, yung grupo ng Makabayan Black, para wala na silang ibabato. Pero syempre, tayong mga Pilipino na umaasa na maproteksyonan tayo at mabigay talaga yung the best ng ni Vice President Sara Duterte ng Department of Education. So hindi po tayo dapat umasa na talagang ganun kaganda. So kumbaga, kung ano yung budget, kung ano lang yung kailangan, so yun na yung kanyang gagawin dahil kulang na nga ang kanyang budget ng Office of the Vice President, tinanggal pa itong confidential fund. So tama lang siguro na ilagay nila sa Coast Guard kung talagang kailangan na proteksyonan itong West Philippine Sea. Pero ang nakikita kasi natin mga kababayan po natin, mukhang pinagkakaisahan itong si Vice President Sara Duterte. Maaga pa ang eleksyon, tapos ngayon parang sinasabi na binibinay siya, mga kababayan natin. If you look at the bigger picture, if we compare the confidential fund, biglaan kasi siyang lumaki noong 2017. From 2017, it tripled. And from there, nagkaroon ng dagdag until 2020 that umabot na siya ng 4.5 billion, no? Or even almost 4.6 billion. So
I believe that's the problem. Sa palagay ko, sa pananaw ng karamihan, dapat hindi lagyan ng confidential fund yung mga ahensyang hindi naman nagdi-deal sa issues on national security threat, because if ever there will be a situation which really needs confidential fund, the contingent fund can augment that office. Or if there's a possibility that that specific program, kunyari nagkaroon ng outbreak, at gagalaw naman yung isang ahensya, that programs can actually be funded by the confidential fund of the existing agencies dealing with national security. But part of the implementing, it can be a whole of government approach. So we can still use the confidential fund lodge in the offices na talagang kailangan, like the OP, like of course DOJ is part of that. You have PIDEA, yan yung mga nangangailangan talaga. Even BIR, NBI, DOJ, DND, excluding the Intel Fund, no? Kasi magkaiba naman yung Intel Fund dun sa confidential fund. Ang Philippine Coast Guard po na 118 million for 17 years at ito naman po yung OVP po na 125 million naman na gastos po Well, within 11 days, ay 19 days. Let me put it this way, no? Para mas simple, ang confidential fund ng Philippine Coast Guard ay 10 million, no? At yan po ang kanilang pondo sa confidential fund taon-taon. Kaya napakahirap talagang lumaban ng ating Coast Guard. How can you protect our territory with that meager funds? Now, if I may, no, with due respect, mas maganda sigurong wag nating i-focus dun sa OVP ang usaping confidential fund because it might be misconstrued as political. So, yan po mga kababayan po natin. Talagang parang tawag dito. So, parang ayaw ni Congressman Garin, mga kababayan po natin, na madamay sa usapang pamumulitika dito kay Vice President Sara Duterte. So, ganun pa man, the moment na talagang nag-agree ka doon sa kagustuhan ni Congressman or sabihin natin si House Speaker Martin Romualdez, so talagang makikita natin yung pattern na ito na nga mga kababayan po natin. So sinusubukan nilang dahan-dahan na sisiraan itong si Vice President Sara Duterte. So ang kanilang estilo ay pa-interview sa mga media, mga kababayan po natin, na kunwari ay wag na umano mag-focus sa confidential fund ng Office of the Vice President. Pero kung titingnan po natin, so yun pa rin yung punto no. So parang sinasabi lang na isama na natin lahat ng mga ahensya na tinanggalan ng confidential fund. Pero gaya ng sinasabi ko, so tama lang ito na tinanggal ang confidential fund sa Office of the Vice President para wala na silang yung parang wala na silang masisili pa na issue itong mga kaliwang grupo, lalo na ito si Franz Castro, si Arvin Brosas, itong si Raul Manuel. So ito yung sila yung mga talagang hindi tumitigil hanggat hindi masira itong si Vice President Sara Duterte. Sa Senado naman, itong si Senator Hontiveros. Pero syempre mga kababayan po natin, tandaan natin, yan ay proposal pa lang. Magkakaroon pa ng plenary dito sa Senado. So magkakaroon pa ng joint session para pag-usapan ng House o ng House of Representatives at ng Senado ang patungkol sa pinali ng budget. So, yan ang ating antayin kung talagang isisero ang confidential fund ng Office of the Vice President at talagang ilalagay lahat yan sa ahensya ng ating gobyerno na talagang nangailangan. So, ang iba nga, sinasabi, di kung tinanggal sa Office of the Vice President, dapat tanggalin na rin sa Office of the President. Kasi para wala ng confidential fund, para wala ng issue. Kasi ang sinasabi naman ng Makabayan Black, ang confidential fund ay nagiging source ng corruption. So kung ganoon lang din naman, ang lahat ng opisina na sinasabi may confidential fund, tagalin nila, i-revise nila ang batas at sabihin na dapat may resibo lahat, dapat may liquidation lahat para sabihin na legit talaga o zero corruption ang confidential fund na budget, mga kababayan natin. Mas maganda kasi i-focus na tumaas yung confidential fund, pero tumataas siya sa mga ibang ahensya, subalit yung mga talagang kailangang tulungan, kagaya ng Philippine Coast Guard, ay hindi naman tumaas. Ang importanteng usapin ngayon is
paano natin matutulungan yung mga ahensyang nagsisecure ng ating teritoryo at paano naman natin matutulungan yung mga ahensyang talagang nagsusugpo ng mga sindikato at krimen at yung mga threat sa buong Pilipinas. So we need to augment. It's very clear that we need more funds. However, hindi naman mabigyang tuon ang lahat ng pangangailangan. Prioritization is now very important. And actually, we knew. So, ayos yun mga kababayan po natin. Alam natin na yung priority natin, yung seguridad talaga ng ating bansa. Pero syempre, hindi rin natin kasi maalis. Kagaya nito, pinapasok nitong mga makaliwang grupo yung mga eskwelahan natin para mag-recruit nga ng mga kabataan, which is ito ngayon ang kanilang paraan para bumalik yung kanilang lakas. So kung talagang wala na confidential fund itong Department of Education, so asahan po natin na lalong lalakas ang recruitment mga kababayan po natin. So titingnan natin kung ano yung impact nito sa Office of the Vice President, ayan sa Department of Education, na talagang dito nga ginagamit ang pondo ng confidential fund. So ngayon, ang nasisilip na naman ni Franz Castro at ng kanyang mga kaalyado, mga kababayan po natin, hindi natin alam kung sino yung nasa likod nila. Bakit panay walwal ito patungkol sa confidential fund. So ngayon, ang confidential fund ng Davao City, noong dating mayor pa, itong si Vice President ngayon, Sara Duterte, ay dapat ay imbestigahan ng Commission on Audit. So mga kababayan po natin, kung tutuusin, ito ay tapos na ito ng Commission on Audit. Kasi kung may problema, dapat nakasuhan na itong si Vice President Sara Duterte. So ito ngayon ay pinapalaki nilang issue dahil kinukumpara nila sa Makati, saan pa ba, ang mga malalaking syudad, mga kababayan po natin, na mas malaki pa ang confidential fund ng Davao City nung mayor si Sara Duterte. Pero kung ikukumpara nila yung development, peace and order, ang paglago ng Davao City, mga kababayan po natin, ay mas umangat, di ba? So hindi talaga pwede makumpara dapat itong mga ibang syudad na ito. At kung usapang confidential fund, kung may problema yan, dapat ay nasilip na yan ng Commission on Audit. So ngayon gusto niya ipasilip ulit. So titingnan po natin dahil tapos na ang issue sa confidential fund ng Office of the President, Office of the Vice President, Office of the Department of Education. So ngayon gusto nila maghanap ulit ng panibagong issue na ibabato kay Vice President Sara Duterte. Titingnan natin kung mag-successful sila kasi ang napapansin natin, mas lalong sinisiraan nila, mas lalo pang lumalakas itong si Vice President Sara Duterte. So kung makikita natin, marami rin silang mga troll warrior dito sa social media na akala mo kung magkomento parang totoo, pero pag sinilip mo yung mga profiles nila, halatang troll o mga panibagong account lamang. So nakikita na po natin yan mga kababayan po natin. Ito yung kanilang manipulation sa social media at sa midstream media. So ganun pa man, ang magdidesisyon po dyan yung taong bayan kasi nakikita naman talaga kung ano yung naging performance ni Vice President Sara Duterte o nung mayor pa siya sa Davao City. So hindi na natin kailangan isa-isahin, pero darating ang pagkakataon na kung kailangan talaga natin isa-isahin ang ginawa ni Vice President Sara Duterte sa Davao kung bakit ganun kalaki ang kanyang confidential fund. Abangan nyo na lang mga